Ngayon ay nais nating pakilala ang ating tagapagsalita sa unang linggo ng taong ito ng 2026. Siyempre, walang iba kundi si Brother Jojit Bisillas. Yan. Yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy New Year po. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen? God is good. And all the time. Praise the Lord. Nais ko pong i-share sa inyo ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga sa talata ng Isaias, kabanatang 63. Isaiah chapter 63, verse 7 and 9, up to 9. Ito pong sinasabi sa Tagalog version, "Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya't hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan, hindi isang anghel kundi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya tabag, na sa simula pa ay kanya nang ipinakita." Purihin ng Panginoon sa kanyang salita na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Nais kong simulan sa isang kwento. Mayroong isang classic old story sa isang mag-asawang Hudyo. Hindi ko matandaan kung naikwento ko na. No? Kung naikwento ko na, pakinggan uli natin. Na naginip itong lalaki na kinausap siya ng anghel ng Diyos sa kanyang panaginip. Ang sabi sa kanya, "Katulad ng iyong amang si Abraham ay nalugod ang Diyos sa iyo. Kaya pwede kang mag-request ng 3 kahilingan at ipagkakaloob sa iyo ng Diyos." So, gumising yung lalaki, kinuwento niya sa kanyang asawa, ang sabi niya, "Nanaginip ako, ito. Sabi ng kanyang asawa, "Subukan mo nga, baka naman totoo yung panaginip mo." So, nanalangin silang mag-asawa at sabi nila, "Lord, ang kahilingan namin, ang una naming kahilingan, upang guminhawa ang aming buhay, maging sa kinabukasan, pwede bang bigyan mo kami ng 1,000 baka?" May twist muna yung kwento. Nalimutan ko sabihin. Doon sa pakikipag-usap ng anghel sa kanya sa panaginip, bibigyan siya ng 3 kahilingan, pero lahat ng kahilingan mo, magiging doble ang ibibigay ko sa iyong kapitbahay. Ayun pala yung kwento, no? So, kapag humiling ka, bibigyan kita, pero doble yung ibibigay ko sa iyong kapitbahay. So, ganon. So, ang sabi niya, "Lord, bigyan mo ko ng 1,000 baka." So, kinabukasan, pagkagising nila, ang ingay sa kanilang bakuran at pagdungaw nila sa bintana, paglabas nila sa pintuan, nakita nila ang daming baka sa kanilang bakuran. Sabi niya, totoo yung panaginip na kinausap ako ng anghel ng Diyos, sapagkat biglang nagkaroon ng 1,000 baka dito sa ating bakuran. Maya-maya, nakarinig sila ng maingay din sa kapitbahay. Nung tignan nila, ang dami ring baka sa bakuran ng kanilang kapitbahay. At nung bilangin nila, 2,000 yung baka ng kanilang kapitbahay. Ang problema, nung malaman nilang merong 2,000 baka doon sa kanilang kapitbahay, hindi sila natuwa. Nalungkot sila. So, hindi sila natuwa, nalungkot sila. Para bagang hindi sila masaya na umunlad din yung kanilang kapitbahay. Gusto nila, para sinasabi lang sila lamang yung gustong umunlad. So, dahil sa kalungkutan, nag-usap silang mag-asawa, etc. So, naalala nila, meron pa pala tayong 2 kahilingan. So, humiling uli yung mag-asawa, nanalangin, bago matulog, nanalangin, sabi nila, "Panginoon, pwede bang bigyan mo pa kami ng isa pang anak?" Sabi ganon. "Para mamahala sa mga bakahan at sa kinabukasan, mga magmamana sa aming ari-arian." So, pagkalipas ng ilang buwan, ilang taon, ay nagkaroon sila ng anak. So, sumimba sila, nagpatotoo, nagpasalamat sa Panginoon, mayroon po kaming anak. Nagkaroon po kami ng anak. Pagkatapos nila magpatotoo, tumayo yung kapitbahay. Nagpasalamat din. At sinabi nilang, "Meron po kaming anak ngayon, kambal." So, dalawa. So, doble nga no? Lahat ng ihilingin mo, dodoblehin ko sa kapitbahay.
So, hindi pa natapos yung panambahan, umuwi na yung mag-asawa, nalungkot. Kasi nga, hindi sila natutuwang mas binibless yung kanilang kapitbahay. Mas parang gusto lang sila lamang i-bless. So, malungkot silang nag-usap, sabi niya, meron pa tayong kahilingan. So, naisip nung lalaki, eto, siguro itong kahilingan ko medyo iba na yung kanyang kahilingan. So, sabi niya, Lord, sa huli kong kahilingan, pwede bang bulagin mo yung isa kong mata? Sabing ganon. So, pag binulag kasi yung isang mata, yung sa kapitbahay, mabubulag yung dalawang mata kasi doble eh. Ganyan yung mangyari. So, nalungkot yung anghel ng Diyos, kinausap siya sa kanyang panaginip uli. Sabi niya, meron kang opportunity na kung saan na i-bless ka ng Diyos, pero iba yung naging damdamin mo. Iba yung iyong naging kaisipan. Nakakalungkot yung iyong attitude sa blessing ng Panginoon. So, hindi ko gagawin yung iyong huling kahilingan. Sabing gano'n ng anghel ng Diyos. Dahil sa iyong kakaibang damdamin na hindi maganda. No? Ang pamagat ng ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay bumubuhat doon sa Isaiah chapter 63 verses 7 to 9. Isa-isay, ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos. Sa ating pong pagharap sa bagong taon, ngayong umaga, sa unang panambahan ngayong umaga, unang panambahan ng bagong taon, tayo po'y nagpapasalamat, sumasamba sa Panginoon. Sa ating pong pagtitipon ngayon, isang tanong, masaya po ba kayong katabi ang inyong kapitbahay? Yes, amen. Amen? Praise the Lord. Amen. Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, ako'y nagpapasalamat na kasama ka ngayong umaga? Praise the Lord. Amen. Dalawang bagay po yung ating pong bibigyan ng diin ngayong umaga. Una, yung pong saysayin po natin yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos sa atin sa nakaraang 2025. Pangalawa po, saysayin po natin ang haharaping pagpapala ng Diyos sa 2026. So yun po, pagtingin sa nakaraan at pagharap sa kinabukasan. Ito pong Book of Isaiah, kung babasahin po ninyo yung buong libro nito, dalawa lamang po yung tema nito, dalawa lamang po gusto niyang sabihin. Una, judgment. Ito po yung kalagayan ng bayang Israel ay nakalimot sa Diyos, gumagawa ng kasalanan. So ang sabi ng Diyos, ibubuhos ko yung mangkok. Yun yung vision na nakita ni Isaiah. Ibubuhos ko yung mangkok, ito yung mangkok na ito na kumukulo, ibubuhos ko sa bayang Israel. So ito po yung sumisimbolo ng parusa ng Diyos sa kanilang pagtalikod, sa kawalan nila ng pagpapahalaga sa Diyos, sa kawalan nila o pagtalikod nila doon sa kanilang paglilingkod sa Diyos mula sa kanilang mga magulang. So sabing ganon, ibubuhos ko ang parusang ito. Pero ang sabi kay Isaiah, pumunta ka sa bayang Israel, babalaan mo sila. Dahil, dalawa nga po yung tema, no? May nakaambang judgment, may nakaambang parusa sa pagpapatuloy sa kasalanan, pero merong salvation. So, dalawa yung tema, judgment and salvation. So, nung pagkakataon nito, nung sinabi ni Isaiah, ay sinabi niya na sa kanyang sarili, nung siya ay nagmi-mission na, siya ay nagbabala na, siya ay nagpipreach na sa bayang Israel, kahit na hindi siya pinakikinggan, pinagtatawanan siya, hinahamak siya, inaalimura siya, marami siyang mga karasan, pinagbabato siya, etc., etc. Pero nandun yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. At sabi niya dito sa chapter 63, ay sasaysayin niya yung kabutihan ng Diyos. In spite ng kanyang mga karanasan, ay nandun pa rin yung attitude niya na maayos, intact, no? Yung attitude niya na maganda sa lahat ng kanyang karanasan, na nagsasabi siya, anuman yung aking naranasan nakaraan, ay sasaysayin ko yung kabutihan ng Diyos sa akin. So kung babalik tayo sa 21st century, ano ba yung sasaysayin nating biyaya ng Diyos sa 2025 o sa nakaraan? Siguro ang dami nating kwento, no? Kami personally sa aming pamilya, marami kaming kwento. Kayo, marami kayong kwento, siguro mahaba, no? No, Kuya Hil, no? Mahaba ang kwento ng pagpapala ng Diyos, no? Maraming kwento. Siguro bawat isa sa atin, kakaiba yung mga kwento ng mga karanasan
na ipinapakita na ang Diyos ay mabuti para sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero alam nyo, maaaring pwede tayong maikwento ng mga pagpapala, pero minsan nakakalimutan natin yung greatest blessing natin. Ano yung dakilang biyaya sa atin ng Diyos na dapat lagi nating sinasaysay, na dapat nating ipinapahayag, na siyang nagmo-motivate kung bakit yung attitude natin ganito. Na siyang nagmo-motivate kung bakit masigasig tayo sa paglilingkod. Na siyang nagmo-motivate kung bakit masipag tayo sa pagsamba. Na siyang nagmo-motivate kung bakit binabago tayo ng Diyos araw-araw. Yung greatest blessing natin, nakaraang mga linggo, sinelebrate natin, no? Yung meaning ng Kapaskuhan, ng kanyang kapanganakan, na ipinanganak siya doon sa pasamsaban para mamatay doon sa krus. After 32 and a half or 33 years, nung kaganapan nito ay siya'y namatay at pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay na maguli. Nakaraang mga linggo ay ating inalala yung kapanganakan ni Jesus. Yun yung dakilang biyaya sa atin. Na kung saan kung titingin tayo sa 2025, merong highlight doon na huling mga araw bago pumasok yung 2026 na ipinapaalala sa atin na yun yung dakilang biyaya sa atin. Na merong tagapagligtas sa ipinanganak para sabihin sa atin na mahal ka ng Diyos. Ito yung biyaya no? Minsan kasi nakatingin tayo sa material blessings. Nalilimutan natin yung ultimate spiritual blessing na kung saan ay makasalanan tayo, mapapahamak tayo, ngunit ipinanganak si Kristo, mamatay doon sa krus upang tayo magkaroon ng kaligtasan at tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. No? Yun yung dakilang biyaya sa atin na dapat nating isaysay. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung pagpapala ng Diyos sa atin na kanyang ipinamala sa atin. At dahil kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? Meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil kay Kristo ay pinalaya tayo sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay kamatayan. So lumaya na tayo dahil kay Kristo. Sabi nga nun sa John chapter 5 verse 24, hindi na tayo hahatulan. Meron na tayong buhay na walang hanggan, ilipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Dahil kay Kristo, ay pinalaya din tayo sa guilt feelings natin. No? Isa sa psychological, sabi ng mga psychologists, isa sa dahilan kung bakit ang defense mechanism ng tao ay sabi nga pag nagturo ka, ng isang turo, ang tatlong daliri mo ay nakaturo sa'yo, no? Isa sa defense mechanism ng isang tao ay laging i-blame yung kanyang kapwa para lamang masagip niya yung kanyang sarili. There is something wrong na nangyari sa kanya sa nakaraan kung bakit ganun yung kanyang attitude na hanggang ngayon nahihirapan siyang magpatawad sa kanyang kapwa dahil something wrong na may problema sa kanyang damdamin. Sabi nga isa sa maaaring dahilan kung bakit nahihirapan ka magpatawad ng iyong kapwa ay hindi mo mapatawad ang iyong sarili. Niniwala ba kayo doon? Isa sa maaaring dahilan kung bakit hindi mo mapatawad ang iyong kapwa ay dahil hindi mo mapatawad ang iyong sarili. Maraming pagkukulang sa nakaraan, maraming ginawang pagkakamali na kung saan hindi mo matanggap sa iyong sarili yung pagkakamali mo, at gusto mong i-blame ang maraming mga tao. Sino man ang iyong makita. At isa doon ay dahil sa hindi mo mapatawad ang iyong sarili. So, isang bagay na tignan natin, kung tayo ay pinalaya ni Kristo sa kapangyarihan at bunga ng kasalanan, pinapalaya rin tayo ng Panginoon, pinapatawad tayo sa lahat ng ating mga pagkukulang sa nakaraan. Kung pinatawad tayo ng Diyos, patawarin din natin yung ating sarili. Amen? Patawarin din natin yung ating sarili. Huwag nating sisihin yung ating sarili sa mga nakaraang pagkakamali natin. Kasi kasama ng pinatawad ng Diyos yun. Si Kristo'y ipinanganak, namatay upang i-restore tayo. Oo, yung mga tao hindi tayo bibigyan ng pagkakataon na makapag-restore. Tama? Yung tao kasi, ang isang nature ng tao, gusto tayong laging ibagsak. Di ba? Lagi tayong, diba sabi nga marami kang gagawing tama, pero ang laging nakikita ay yung mali mo. Diba?
So, laging itinataas ng tao yung kanyang sarili at ang gagawin para maitaas ang kanyang sarili ay ibababa niya ang kanyang kapwa. Ganun yung nagiging nature, nagiging kalabasan sa ating kalagayan ng tao. So, pero ang Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon para ma-restore natin ang ating sarili. So, hayaan nating lumaya tayo sa ganung mga damdamin. Pangalawa, pinalaya tayo ng Panginoon sa sama ng loob. No? Dahil kay Kristo, pinapalaya din tayo sa anumang sama ng loob. Maaring sa taong 2025 ay nasugatan yung ating puso. Pwedeng nasugatan sa pamamagitan ng mga sitwasyon, failures, disappointments, frustrations. Maaring nasugatan yung ating puso sa pamamagitan ng mga tao. No? At dahil doon, nagdulot sa atin ng sama ng loob. So, gusto rin ng Panginoon, tinuturo din ng ating Panginoon na sa kanyang pagpapalaya sa ating kasalanan, pinapalaya din tayo sa sama ng loob. Ayaw niya tayong maging magsasaka na iba naman yung ating tinatanim. Okay yung maging magsasaka Kasi yung pagtatanim ng sama ng loob, yun ang hindi maganda Di ba? So, yung magtatanim tayo ng sama ng loob. So, ang dapat ay malaya tayo sa ganung mga damdamin. Walang kabigatan sa ating puso. Di ba ang sarap matulog ng magaang yung ating damdamin? Iniisip natin yung taong nakasakit ng ating damdamin, pero hindi naman tayo iniisip ng taong yun. Di ba? Hindi siya naapektuhan, pero tayo apektong-apekto. So, palayain din natin yung ating sarili doon sa sama ng loob na yun. Hindi tayo dapat nagtatanim, bagkus ay pinapalaya natin. Siyempre, ang kaparaanan ng pagpapalaya ay pagpapatawad. No? Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, patawarin mo, mahalin mo ang iyong kaaway. Mahirap yun no? Pero yun yung pagpapalaya sa anumang hindi magandang damdamin. Pangatlo na dapat nating tignan, because of Christ, ay meron tayong pagtatagumpay sa mga pagsubok ng buhay. Marami tayong kwento ng karanasan ng mga pagsubok nung nakaraang taong 2025, no? Pero, yun naman yung dapat nating maging kaisipan na tayo ay laging nakahanda at laging iniisip na meron talagang pagsubok. Kasi akala natin, kapag na kay Kristo ka na, bed of process na No. Sabi ni Christ, ay may pagsubok tayong mararanasan. Dapat nating expect na kapag na kay Kristo na tayo at namumuhay tayo sa mundong ito, may pagsubok tayong maranasan. Pero ang sabi niya, yung pamatok, yung pagsubok na ibibigay sa atin magaang. Unang Korinto chapter 10 verse 13. Ang sabi nga doon, tutulungan niya tayo at bibigyan tayo ng kaparaanan para mapagtagumpayan yung pagsubok. Pero mo yun yung blessing sa atin, no? At ang purpose, sabi ni James, ang purpose ng pagsubok ay upang tumatag yung ating pananampalataya. At sabi pa sa ilang mga talata, ang purpose ng pagsubok ay upang mahubog yung ating karakter. Biruin mo, ang purpose pala ng pagsubok ay dahil inuhubog ka ng Diyos bilang para maging Christ-likeness attitude o karakter. So yung pagsubok para sa iyong ikabubuti. So kung ang pagsubok pala ay para sa iyong ikabubuti, kung ang pagtutuwid pala ng Diyos ay para sa iyong ikabubuti, pwedeng ang maging perspective natin, walang negative. Tama? Walang negative. Lahat ay blessing. Amen? Kung ang pagsubok, ang pagtutuwid ay para sa ating ikabubuti, oo, iiyak tayo, oo, malulungkot tayo, pansamantala. But in the end, after ng gabi, pagising natin sa umaga, pagising natin, ma-realize natin, para pala sa ating ikabubuti. Nung nag-uusap kaming magkapatid, yung nanay ko kasi nagkaroon ng dementia. Bago siya magkaroon ng, nung panahon nagkakaroon na siya ng dementia, edad niya po ay 87, tama ba, mami? 86 years old. Namatay yung tatay ko, last 2023 February. Pero bago yung February, ay siguro mga December, nagsisimula na yung dementia niya.
Nag-usap mo yung magkakapatid, sabi niya, anong purpose ng Panginoon? Bakit nagkaroon ng dementia yung nanay namin? Tinatrace namin, may lahi ba? O acquired ba ito? Or namana ba? Pero nakita namin, pagkalipas ng mga ilang araw, o ilang buwan, o taon, yung presence ng sobrang pagkalungkot dahil nawala yung kanyang kapartner, hindi niya naranasan. Bakit? Araw-araw, lagi niya sinasabing, asan yung tatay mo? Nandyan lang kanina eh. Kaya kapatid kong babae, siya yung nag-aalaga sa nanay ko, natatakot ka, baka iniisip niya, nanay ko nakikita yung tatay ko siguro. Iniisip, baka may multo na nandun sa bahay namin. Tatlo yung lagi niyang sinasabi. Yung kanyang kapatid na 20 years ago nang patay, at yung bunso naming kapatid na nasa Lemery, Batangas. Buhay pa yung kapatid ko na may pamilya na sa Lemery, Batangas. So lagi niya sinasamba, lagi niyang binabanggit, kakain na, tawagin mo na yung bunso mong kapatid. Ayun yung long-term memory na yun yung 20 years ago siguro na kanyang natatandaan, pero yung kasalukuyang alaala niya, wala na yun. Pero yung mga matagal niyang alaala, yun yung kanyang naaalala. Kaya yung 20 years ago na kanyang kapatid na binata, na namatay na, lagi siya sabi, asan si Titing? Pangalan nun Titing eh. Asan si Titing? Na, tawagin mo, kakain na. Tapos mamaya-maya sasabihin niya, asan yung tatay mo? Ba't lumabas? Kakain na ka, gano'n. So, iiyak lang yon kapag sinamahan ng kapatid ko sa sementeryo. Sabihin na, tatay, patay na, iiyak yon. Pag uwi sa bahay, maya-maya sasabihin naman, no, asan yung tatay mo? Kakain na kami. O gano'n naman sasabihin niya. So, pwedeng sabihin natin, di maganda yung kanyang kalagayan, meron siyang dementia, pero yung emotional struggle niya na pwede niyang maranasan, tinanggal ng Diyos yun, no? Sa paraan na magkaroon siya ng dementia. No? Merong purpose ang Panginoon kung bakit ipinaparanas sa atin yung ganung mga klase ng pagsubok. No? Kung bakit ipinaparanas sa atin para sa ating ikabubuti. No? Kaya nga sabi nga sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 18, ipagpasalamat nyo sa Panginoon ng lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong paikipag-isa kay Kristo Jesus. No? Hindi ko na po babanggitin yung maraming pagpapala sa atin. Ang bibigyan natin diin ay upang mabago yung ating perspective na yung mga pagsubok natin na may kalungkutan, may kahirapan, may bigat ng damdamin, may alalahanin, may pagkatakot. Kapag tumingin tayo sa lente ng Diyos, at lagi nating sinasabing ito ang kalooban ng Diyos para sa akin. Merong purpose ang Diyos kung bakit ipinaparanas niya ang mga pagsubok na ito, ay para sa aking kabubuti. Kapag ganun yung ating attitude, walang pag-rebelde sa Diyos eh. Hindi natin sisihin Diyos, Lord, kala ko ba hindi mo ako pababayaan ni Yohanan man? Lord, kala ko ba pag-bless mo ako? Lord, lagi naman ako nanlangin. Lagi ako nagsisimba linggo-linggo. Walang ganong attitude eh. Mawawala yun eh. Bagos ang mangyayari sa'yo, lagi kang mapagpasalamat sa Panginoon. Kung may problema ka, Lord, salamat sapagkat yung problemang ito, para sa aking kabubuti. Lord, salamat sa mga pagsubok na ito sapagkat tinuhubog mo ko sa pamamagitan ng pagsubok na lalong tumatatag yung aking pananampalataya, lalo kitang nakikilala bilang great provider, lalo kitang nakikilala bilang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na tumutulong na Diyos, na laging presente sa lahat ng mga sitwasyon ng aking buhay. So, ang bunga nun, lalo kang napapalapit sa Diyos. Kapag napapalapit ka sa Diyos, ang maganda nun, napapalayo ka sa kasalanan. Amen? Yun yung isang blessing di ba? Napapalapit ka sa Diyos, napapalayo ka sa kasalanan. Kapag naman ikaw napalayo sa Diyos, ibig lang sabihin nun, napapalapit ka naman sa kasalanan. Ano pipiliin mo? Mas maganda yung napapalapit ka sa Diyos. Nagmamature ka. Naunawaan mo ang kalugan ng buhay. Nagagamit ka pa ng Diyos para encourage yung katabi mo. Kasi minsan yung katabi mo mahina eh. Tama? Sa mag-asawa, alam nyo, minsan malakas yung lalaki, minsan mahina yung babae. Minsan, mahina yung pananampalataya ng babae, minsan malakas yung pananampalataya ng lalaki. Di ba?
So, laging nagko-complement, no? Sa bawat isa sa atin, nagagamit ka ng Panginoon para encourage mo, no? Na-realize mo, wow, ganun na pala ako magsalita. Di ba? Bigla mo makikita, wow, di ko alam na pala sabi ko yun. Di ko alam na mapapalakas ko yung kapatid ko sa pananampalataya sa panahon ng kanyang pagsubok. So, marami kang kwento na pwedeng sabihin para palakasin ng kapatid. Nung naka-assign kami, I don't know kung anong taon yon. 2010, naka-assign kami sa Pamplona. 7 years old yung aming panganay na anak. Ang panganay namin si Ken, Kenenaya Him ang kanyang pangalan. Si Kenenaya isang conductor sa Bible. So, laging dalawa yung pangalan dahil Kenenaya tapos Him, H-Y-M-N. Himnaryo, no? Pangalawa naman, David Sam. Ang salmistang si David. Si Paul, anthem naman. Yan. So, laging dalawang pangalan. Yung 7 years old yung aming panganak, na-discover namin meron siyang Asperger syndrome. Isang functional global, isang functional autism. Ang tanong ng marami, bakit ibinigay ng Panginoon sa inyo yung nagkaroon kayo ng ganong anak na merong Asperger syndrome? Siyempre, hindi namin alam. Nagpe-pray kami, Lord, anong purpose mo? Bakit kami nagkaroon ng anak na may Asperger syndrome? Hindi namin alam. Ang kapanatagan lang namin, makikita namin sa araw ng bukas. So kung binigyan kami ng anak na merong sitwasyon na may condition na ganito, ang pinangahawakan namin sa journey ng aming buhay kasama yung aming anak, hindi kami pababayaan ng Diyos. Amen? Tutulungan kami ng Diyos at meron siyang gustong sabihin, meron siyang ipaparanas at meron siyang ipakikita na hindi para sa glory namin, kundi sa glory pa rin ng Diyos. So, nag-motivate sa amin para mag-aral. Isa sa bunga, no? Kasi ayaw na namin mag-aral noon eh. Panata kami noon eh, bayani. Yun yung panahon ng kabayanihan. No? Ayaw na namin mag-aral noon, sub-sub kami noon. So, dahil doon, pinarealize sa amin mag-aaral kami parehas. Hindi namin alam dahil sa pag-aaral na yun, magkaroon ng kaisipan hanggang maaaring ito yung pagpunta sa New Zealand ay part ng plano ng Diyos. Amen? At kung uuwi man kami sa Pilipinas, yung exposure namin dito sa New Zealand ay part ng plano ng Diyos kasi meron siyang pagagawa sa Pilipinas. Good, 2 beses ko na nabanggit ito sa inyo, no? So, ibig sabihin, lahat ng, kung saan man tayo dalhin ng Diyos, meron siyang layunin, merong natututunan, kasi meron siyang ipagagawa sa kinabukasan. Part ng paghubog niya sa atin. Part ng blessing niya sa atin. Na walang negative thoughts, na walang negative experience tayong pwedeng masabi. Na pwede nating masabi, ito yung kalooban ng Diyos, kagaya ng perspective ni Paul. Ipagpasalamat nyo sa Diyos ang lahat ng pagkakataon, lahat ng pangyayari sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Alam nyo, ang kailangan lang nating maging attitude, i-accept natin yung kalooban ng Panginoon. Kagaya ng panalangin ni Jesus Christ bago siya ipako doon sa krus. No? Sabi niya, Lord, your will be done. No? Kalooban mong masunod. Pag kalooban natin, mapapahamak tayo eh. Di ba ang tugon ng Diyos laging no, yes, and wait? Kaya hindi niya tinutugon, kaya hindi niya binibigay sa atin kasi maaaring merong ibang pwedeng mangyari sa atin. Hindi yung plano niya. Hindi niya yun ayon sa kanyang layunin. Tanggapin natin. I-accept natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon kung ano yung blessing sa atin, kung ano yung ating kalagayan. Lord, kalooban mong masunod, hindi yung kalooban ko. Year 2026, kalooban mong masunod, Lord, hindi yung kalooban ko. At kung ano man ang haharapin ko sa 2026, Lord, yun ang pinakamabuti para sa akin. Amen?
So yun yung ating pagtingin. Papahaba ata yung sermon ko. Ah, because of Christ, meron tayong pagpapala na spiritual. At because of Christ ay meron tayong pagtatagumpay. At because of Christ, meron tayong blessing. So yun, dami nating pagpapala. Naranasan natin ang trabaho sa New Zealand. Naranasan natin ang buhay. May blessing tayo. Ginagamit tayo ng Diyos para tumulong sa ating kamag-anak sa Pilipinas. Tumutulong tayo para sa mga kapatid sa pananampalataya. Isa sa naranasan namin dito sa Harvest ay ang biyaya ng Panginoon ay ginamit ang bawat isa sa atin upang maranasan namin ang provision ng Panginoon. Amen? So, marami tayong blessing na kung saan ay dapat nating isaysay. At isang pagkakataon na tayo po ay makapagministeryo sa Panginoon. So, sa taong 2025 ay marami tayong pwedeng sabihin, ikwento sa ating pamilya, sa kapatid sa pananampalataya. Ngayon, expectant tayo, confident tayo, nasasaysayin natin, kahit na hindi pa natin naranasan, ay kiniklaim na natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang kamay ay hawak sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung pagsaysay sa pagpapala ng Diyos sa hinaharap. Sabi ni Isaiah, tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel. At sabing ganun dito, sa simula pa ay kanya nang ipinakita. Pinasimulan ng Diyos at tinatapos ng Diyos. Pinaranas niya noong nakaraan at ipararanas pa niya sa kinabukasan. Ang kailangan sa taong 2026 ay tumingin tayo na may pananampalataya. Sabi ni Pablo sa Filipos chapter 3 verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. So sabi ni Paul sa kanyang lahat ng mga karanasan, nandun yung expectant siya. Nagpapatuloy siya tungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpala ng Panginoon. Marami tayong discouragement na pwedeng maranasan sa 2026. Maaaring mga pagsubok. Magkaroon tayo ng attitude ng laging mapagpasalamat sa Panginoon. At humawak sa pangako ng Panginoon na hawak niya yung ating buhay. Hawak niya yung maraming kumpanya. Lahat ng kumpanya hawak ng Panginoon . Kapag isinarado ng Diyos yung trabaho, sinarado niya para sa ikabubuti natin. Kasi meron siyang bubuksan para sa pinakamabuti para sa atin. Amen? Siya may-ari ng lahat . Yun yung dapat nating pangawakan. Siya may-ari ng lahat ng bagay. At meron siyang dahilan kung bakit ito yung kanyang pinapakita, ipinaparana sa atin. So tumingin tayo sa 2026 na hawak ng Diyos yung ating kinabukasan. Looking forward with faith in the year 2026. Pananampalataya sa Diyos, hindi pananampalataya sa mga ng bagong taon, siguro. Naghanda tayo ng mga bilog-bilog na prutas. Naghanda tayo dahil masarap kainin yung mga prutas. Pero wala na yung ating paniniwalang swerte ito. Di ba? Hindi tayo naniniwala sa swerte, di ba? Kasi malas yun . Di ba? So, ibig sabihin, kasi yun yung ating superstitious belief nung nakaraan di ba? Nung wala tayong masyadong malalim na relasyon kay Kristo at paniniwala sa Diyos, nakasalalay yung ating bagong taon na mabiyaya sa pamamagitan ng mga prutas na bilog-bilog. Kaya lahat ng klase ng prutas nandoon, bilog-bilog . Meron pang mga nakasabit na mga pera doon sa parang maliit na Christmas tree. Tapos ang damit mo, polka dots, lahat bilog Di ba? Nanay ko noon, naalala ko, lagi bumibili ng estatwa na magtataho yun Sabi ng nanay ko, swerte yan. Yung magtataho, so lagi naka-display. Tapos, laging naikipagkwentuhan yun sa kapitbahay yung nanay ko. Pagbalik noon, mayroon namang yung palaka. Yung palaka na mayroong coin sa bibig, swerte yan. Tapos, pagkalipas na naman yung panahon, mayroon namang pusa na kakaway-kaway ng Ayan, swerte yan. Tapos meron namang bilog na, pungsoy ba yun? Bilog na salamin, swerte yan. Siguro lahat ng swerte. Kung hahakutin
Kasi nga, doon nakasalalay. No? Pero yung biyaya ng Diyos sa atin sa 2026, nasa kamay ng Diyos. Doon tayo umasa. Doon tayo humawak. Doon tayo sumandig. Doon tayo magtiwala. Na yung biyaya ng Diyos sa atin for the year 2026 ay nasa kamay ng Diyos. So, ang kailangan natin gawin sa ating pagtitiwala, italaga natin yung ating buhay sa Panginoon. Italaga natin ang ating buhay sa Panginoon upang hubugin tayo ng Diyos sa lahat ng mga karanasan. Italaga natin ang ating buhay sa Panginoon na nandoon yung prinsipyong, sabi nga sa Matthew chapter 16 verse 33, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Sabi nga, what and who is the kingdom and the righteousness of God? And that is Jesus Christ. Italaga natin ang ating buhay, ang ating panahon sa paglilingkod, paghuhubog ng Panginoon. Sabi nga, kapag natuwa yung Diyos sa atin, di ba yung magulang kapag natuwa sa kanyang anak, ano ginagawa? Kahit hindi humihingi eh. Anak, ano gusto mo? Di ba, no? Pag tuwan-tuwa ka doon sa anak mo, pero kapag bisit na bisit ka, anong attitude mo doon sa anak mo pag bisit na bisit ka? Di ba? Kapag consumption, di ba? Anong damdamin mo? Kaya minsan nagkakaroon ng favoritism sa pamilya no? Kasi tuwan-tuwa ka doon, hindi mo alam bakit tuwan-tuwa ka Kasi naman talaga nakakatuwa dahil nagdudulot sa iyo ng katuwaan. Pero kapag konsumido ka dun sa anak mo, talaga namang kahit na walang ginagawang masama, yun na yung lagi mong pagtingin yun na yung damdamin mo Minsan hindi na nababago. Kasi consistent dun sa konsumisyon na dulot sa'yo, no? Ganun. So, ibig sabihin, kapag ang Diyos natuwa sa atin, di ba? Sabi niya kahit di ka humingi, talaga namang mamamalas mo yung biyaya ng Panginoon sa atin. So, maraming kwento ng pagpapala. Sabihin natin sa pamilya, sabihin natin sa kapatid, sa pagpasalamat natin sa Panginoon. At sa taong 2026, nandun yung ating pag-asa na ang Diyos ay may gagawin sa buhay natin. Amen? Italaga natin yung ating sarili sa paglilingkod. Italaga natin ang ating sarili sa pagpupuri sa Panginoon. Italaga natin yung ating panahon sa Kanyang kapurihan sa year 2020. Sabi ni Isaiah, sasaysayin ko ang kabutihan ng Panginoon. Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay ng kanyang ginawa para sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa amin. Natanggap po namin ang dakilang biyaya mo sa amin at yun po ang iyong bugtong na anak na si Jesus, na kami ay pinatawad sa aming kasalanan. Nagkaroon kami ng kaligtasan, nagkaroon kami ng paglaya sa kapangyarihan ng kasalanan at meron kaming buhay na walang hanggan na inaasahan sa araw ng bukas. Dumating man muli sa ikalawang pagparito ang iyong bugtong na anak na si Jesus, meron kaming kapanatagan na kami ay kasama sa kanyang kaluwalhatian. Salamat po. At habang kami ay pinapahintulutan mong mamuhay sa mundong ito, Panginoon, salamat sapagkat hinuhubog mo kami. At sa mga pagsubok na aming nararanasan o mararanasan pa, ito'y para sa aming ikabubuti, na lalong lumalalim ang aming relasyon sa iyo. Lalo naming nauunawaan na nakikilala ang inyong kapangyarihan ng iyong karakter. At naharanasan namin, Panginoon, ang inyong biyaya. Salamat po sapagkat habang kami nakikipanayam lamang o nanunuluyan pansamantala sa mundong ito, nandoon, Panginoon, ang inyong tulong. Nandoon ang inyong biyaya. Na-enjoy namin, Panginoon, ang pagpapala mo ng buhay, ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kagalakan, habang naghihintay sa kaganapan ng kaligtasan. Panginoon, habang naghihintay kami, itinatalaga namin ang aming sarili, ang aming buhay, para sa iyong kapurihan. Gamitin mo kami, Panginoon, hubugin mo kami, gamitin mo kami upang maging daan ng inyong kaluwalhatian, ng inyong kapurihan, sa maraming taong aming makakasalamuha. I-bless mo kami, O God,
sa lahat ng kaparaanan. At patuloy na, katulad ng panalangin ni Jabez, Panginoon, naming inaangkin ng Diyos ni Jabez ay Diyos din namin sa aming panahon. Na papahintulutan mong lumawak pa ang teritoryo, Panginoon, na pwede naming pagministeryuhan, na pwede naming paglingkuran. Bless us indeed, O God. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mawid po